Pinuntahan ko si Jose. Inaya ko siyang umuwi. Ayaw niyang sumama sa akin. Bakit naman po hindi mo sinabi ang totoo kay Lola Faye? Wala munang dapat makaalam nito hanggat meron akong sapat na ebidensya laban sa mga dominante Cruz. Manang, naalala mo yung pumunta dito na attorney? Oh, yung attorney Ramirez. Wala palang attorney Ramirez dun sa law firm ni attorney Esquivel. Ba't naman siya magsisinungaling para saan? Gusto nilang tumigil tayo sa pag-iimbestiga kung anong totoong nangyari kay attorney Esquivel at kay Ate Love. I'm sure hindi naman ganun kababaw si Eric para paniwalaan ang mga akusasyon ng nanay niya. Natatakot na ako, Carl. Natuluyan nang maapektuhan si Eric sa lahat ng sinasabi ng mama niya sa kanya. Magpasensya mo nilang di si Mama. Alam mo, sinabi pa niya sa akin na gagawin niyang lahat para hindi matuloy yung kasal natin. Baka may tama din si Mama doon sa parteng yan. What do you mean? Anong parte? May postpone muna yung kasal natin. Just to get it straight, walang kinalaman dito yung photos niyo ni Carla. Kailangan muna natin talaga i-postpone yung kasal. Yun na nga, ang dami nangyayari sa pamilya mo. Naiintindihan ko naman na kailangan mo talaga mag-focus muna sa kanila ngayon. I hope. Okay ka lang? Gustong i-postpone ni Eric yung kasal namin. Ha? Bakit? Ano nangyari? Nag-propose si Eric na mas mabuti next year na lang kami ikasal. Dahil marami kasing nangyayari sa pamilya ko ngayon at gusto niya mag-focus muna ako sa problem ng family namin. Hope. Dahil ba sa akin? Of course not. Malaki ang tiwala ni Eric sa akin. Hope, kilala kita. Okay ka lang ba talaga? Oo naman. I guess tama naman si Eric. Na next year na lang yung kasal namin at marami din naman akong kailangan pagtuunan ng pansin ngayon. Uy, Isabel, you miss me? Ang plano mo kay Noel? Ha? Wala akong plano sa kapatid ko. Ito nga, natural lang naman nakikipag-bonding ako sa kanya. Hindi pa ba sapat na niloloko siya ng lola mo? Trick, bakit nakikisali ka? Umaasa yung tao sa kabaitan na pinapakita mo sa kanya, pinaglalaroan mo lang si Noel? Alam mo, Isabel, lahat tayo ginagamit at pinaglalaroan si Noel dito. Including you. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong masamang plano sa kapatid ko. Ito nga, mag-video games kami. Alam kong galit ka sa kanya. Alam kong may pinaplano ka. Galit? Dati, oo. Pero ngayon, hindi na. And tama ka. May plano ako. And it's to know my only brother better. Kapag may nangyaring masama kay Noel. Isabel. Uy, dito ka pala. Noel, Tapos ang online class mo? ay hindi, may isa pa ako. Inatiran ko lang kayo na makakain. Wow. Thank you, ah. Sige, laro mo na ako. Aakyat na din ako. Practice ka na, ha? Okay. Sige. Nga pala. Nahanap mo na ba yung sinasabi mong envelope na galing kay Atty. Esquivel para kay Love? Hindi pa nga eh. Alam mo, malakas talaga yung hinala ko na nandun yung sagot eh. Sagot sa tanong natin kung bakit nagkita si Atty. Esquivel at si Love. At sigurado akong nandito lang yun sa bahay. Unless may kumuha nun. Oo, sige. Basta magpapadala ako aso na sumahod na ako dito. Okay? Uy, ikawan niyo na muna yung upa. Oo, si nanay ha. Bantayan niyo yan, ha? Okay, bye.
sorry kung hindi kita nasamahan masyado ah. Si Drake kasi. Okay lang. Pero kung ayaw mo naman siyang samahan talaga, okay lang sa kanya. Baka naman napipilitan ka lang kasing pakisamahan siya. I just want to spend more time with my brother. Hindi mo ako napipilitan. Well, mag-iingat ka kay Drake, ha? Paano mag-ingat? Sabi kapatid ko siya. Oo nga, alam ko. Kaya lang kasi, kailangan mo pa rin mag-ingat, hindi lang kay Drake, pero sa lahat ng taong nandito. Hindi kita naiintindihan, Isabel. Well, kasi... ano, Ano? Hindi, naisip ko kasi na kayong dalawa na lang yung laging magkasama, yung naglalaro. Nawawalan ka na ng oras para sa akin. Seryoso ka? Isabel, lumaki ako thinking na wala akong kapatid. Tapos ngayon nagkakasundo kami ni Drake. Baka naman pwede mo kaming intindihin. Hindi alam ko, pero kasi... Diyan yung sundo mo. Good night. Good night. Okay ka lang ba, Hope? Hindi pa rin kami nagkakasundo ng mami ni Eric. Hindi pa nga kami kasal. May gap na kaming dalawa. Eh, hindi naman siyang papakasalan mo eh. Si Eric, hindi ba? Ma, Actually, Hope, ganito kasi yon. Maganda kung magkasundo kayo ng biyanan mo. Pero hindi naman requirement yon. sana hindi maapektuhan si Eric sa mga sinasabi ng mama niya. May sarili namang isip si Eric eh. Sana nga. Hope, huwag ka sana magmadali sa pag-aasawa, ha? Huwag kang tumulad sa akin. Dahil ang dapat, kikilalanin munang mabuti ang mapapangasawa. Tingnan mo ko. After all those years, hindi ko pala kilala ang papa mo. Natatakot ako, Ma. Paano kung maniwala si Eric sa mga sinasabi ng mama niya sa kanya? Paano kung hindi niya ako kaya ipaglaban? Hindi ko kaya kung mawala si Eric sa akin, Ma. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hello po, madam. Gary, may balita ka na ba para sa akin? Kasi po, madam baka po kasi pwede na po uli makapag-advance sa inyo ulit. May emergency lang po kasi talaga sa bahay eh. Gary, yan lang ba tinawag mo sa akin? Di ba kaka-advance mo lang? Eh kasi po, may emergency lang naman po talaga. Alam naman po ninyong pandemic. Wala akong pakialam. Mukha ba akong ATM, Gary? Hinuhut-hutan mo naman ako eh. Hindi naman po, madam. Napapansin ko na mas madalas ang tawag mo sa akin para mag-advance. Hindi para magbalita tungkol sa mga aginaldo. Ginagawa mo ba ang trabaho mo, Gary? Opo, madam. Bigyan mo muna ako ng importanteng impormasyon tungkol sa mga aginaldo at baka mabigyan kita. Sige po, madam.
I, Attorney Isagani Esquivel, of legal age and sound mind, is willfully and voluntarily making this video. Love, kung matanggap ninyo ng anak mong si Noel ang video na to, ang ibig sabihin, pumanaw na ako. Ako ang abogado ni Richard Dominante Cruz na magpapatunay na pinamanahan niya ang kanyang anak na si Noel Aguinaldo ng bahagi ng kanyang kayamanan. Total value nito ay umaabot sa 2 billion pesos at magiging accessible kay Noel when he turns 18. Love, nanganganib ang anak mong si Noel. Huli na nang malaman ni na Elvira at Karen ang ginawa ni Richard. At wala silang magawa para pigilan ang bisa nito, lalo na't hindi talaga kasal si Richard kay Karen. At hindi niya anak si Drake. Sana mapatawad niyo ako. Pinilit ako ni Elvira na itago ang lahat ng ito sa inyo. Natakot ako sa mga pagbabanta niya sa akin. But I have nothing to lose now. I am sick and dying. Sana, bago ako mawala, gusto kong malaman na ninyo ang katotohanan. Pero mag-iingat kayo kay Elvira. Nanganganib ang buhay ninyo. Hello? Oo, umukhang makakapagpadala na ako ng pera within the week. Mababayaran na rin natin lahat ng utang natin kay Minda. Mapaggamot na rin natin ng maayos ang nanay. Good morning. Breakfast for you. Luis! Anong ginagawa mo dito? Surprising my girlfriend with breakfast in bed. Take note, may permiso ako sa kanilang lahat, ha? Ikaw nagluto niyan? Ba't para ayaw mo maniwala? Maaga akong gumising para makigulo sa kusina ni Manang Kitty. Talaga? Pinayagan ka niya? Oo naman. Nakita niya sigurong seryoso ako sa'yo, kaya ayun, malakas na ako sa kanya ngayon. Teka nga. May special occasion ba? May sineselebrate ba tayo na di ko alam? Wala naman. Gusto ko lang i-surprise ang girlfriend ko. Hindi ba pwede yun? Pwede naman. Thank you, There will be more surprises in the future, Joy. Tagalin mo nga yan. Tagalin mo na to. Sa'yo ko lang ginawa yan, ha? I don't believe you. Joy, I've done a lot of things with other girls. Pero never akong gumising ng maaga para ipagluto sila ng breakfast. So, should I feel like I'm special? You should. Because you are.
Pwedeng mamaya na lang? Punta lang ako sa washroom. Pasensya ka na. Hindi ko nasagot kanina. May meeting lang ako bigla. Okay lang. Kumain ka na ba? Oo, kumain na. Paano? Bye muna, ha? Trabaho pa ako, eh. Eric? Bakit kasi mangot ka? Anong Katie si Eric? Lagi na lang siyang busy. Tinatawagan ko siya, busy siya. Eh, baka naman talagang busy. Hindi. Lagi siyang may oras para sa akin. I mean, kahit gano'n siya ka-busy, sasagutin niya ako. Hindi kaya... Dahil doon sa bruhan niyang nanay. Ay, naku, Hope. Sa pagkakakilala ko kay Eric, mas nahili siyang pag-iisip at matalino yung tao. Hindi yun basta-basta magpapasulsol doon sa nanay niyang kontrabida. Sana nga, Manang. Jose, ito bilisan mo lang Baka hanapin Chief, meron na ba kayong impormasyon tungkol dito sa plate number ng motor na ito? Wala nga Dinong ito sa LTFRB. Yung nakalagay dyan na plate number ng motor. Meron na kaya kayong lead tungkol dun sa pumatay kay Atty. Esquivel? Wala pa. Baka matagalan. Sa dami ng krimen na nangyayari araw-araw dito, hindi naman yan espesyal para pagtuunan ng pansin. Sige na. Baka masita ako. Pabor ko lang sa'yo to bilang kaibigan. Salamat, Chief, Ay, naku, Carl. Yang si Hope at saka si Eric, nagkakaroon yata ng something. Sa akin ang galing, Hope, narinig ko yung usapan niyo ni Manang Kitty tungkol kay Eric. Narinig mo? Or kwento sa'yo ni Manang Kitty? Ay naku, madaldal talaga to si Manang Kitty. Hope, siguro iwas muna ako sa'yo. Bakit? Mas makakabuti yon para hindi ka na pag-isipan ng masama ni Eric at ng mama niya. Carl, pag ginawa mo yan, hinayaan na natin manalo si Tita Divina. Eh wala naman tayong ginawang masama, ha? Sadyang madumi lang talaga yung iniisip niya at ba't pa kailangan kong mag-adjust? Hope, para na rin sa peace of mind mo. Sa gulo ng pamilya ko ngayon, kailangan ko ng kaibigan. And you know, if
Eric really loves me. He should trust me. Hope, alam natin na mahal ka ni Eric. Simula mga bata pa lang tayo. Sana nga, Carl. Sana talaga. Oh, Manang Kitty, tamang dosage po niyan ha. Huwag kang mag-alala, kahit i-double check mo pa. Alam ko naman. Tsaka kinakausap ko si Miss Love, kinakantahan ko pa. Actually, narinig nga kita minsan. Yung nga sasabihin ko sa'yo, pwede ba kausapin mo na lang si Love, huwag mo nang kantahan. Kasi kung gising at nakakagalaw yan si Love ngayon, malamang natalakan ka na. Ayaw niya ng maingay tsaka sintunado. Manang Kitty naman, boses ko naman ngayon ang pinagdiskitahan. Pwede bukas mukha mo naman. Manang Kitty talaga. Ay! Sa akin ba to? Kung nabubuka lang sana ni Love ang bibig niya at nakakakain siya, di sana sa kanya. Salamat ha. Welcome. O sige na, merienda ka muna. Jessica, Mang? parang ang dami nating ulam ngayon. Darating po si Sir Luis at saka si Miss Joy. Ah, Hi. Sorry we're late. hi Joy. Hi, tita. Hi, Karen. Hi. Wala bang nailuto si Manang Kitty sa inyo? Meron naman po, tita. Pero in-invite kasi ako ni Luis dito para Of course, you can have breakfast, lunch, dinner. You're always welcome here. Please sit down. Thank you po. Lo, parang hindi naman po masyadong kakaiba yung motorsiklo na sinasabi nyo. Baka naman po, nagkataon lang na ganun din yung kay Javier. Oo nga, Maylin. Maaaring nagkataon lang. Pero may posibilidad din naman na may kinalaman yung motor sa mga hitman, ano? At saka nandito sa poder ni Javier. Tsaka pinagtataka ko, nakita ko rin si Elvira dito kanina. Pinag-iinteresan yung motor at pinagagalitan si Javier. Bakit naman niya pag-iinteresan niyo? Basta Lo, please mag-iingat po kayo ha. Baka delikado naman po kasi ng ginagawa nyo. Maylin, mamaya na tayo mag-usap, ha? Let's eat. Ma, kapag na-lift na pala yung quarantine protocols, Joy and I are planning to go to Palawan. Di ba meron tayong private beach house doon? Nabenta na yon. Yung membership natin sa Amanpolo, can we use it? Alam mo, ang tagal na natin hindi pumupunta doon, so hindi na ako nag-renew. Luis, it's okay. Tuloy na lang natin yung Palawan. Actually, Joy, alam mo, mahal yung mga hotel sa Palawan. At sabi sa akin ni Faith, kailangan niyo daw magtipid. Kain ka. Kain ka na marami para hindi masira yung budget ni Manang Kitty. Okay na pa ako, tita. Busog na pa ako. Joy, don't worry about the expenses. It's going to be my treat, okay? Ano ka ba? May savings din naman ako. Talaga naman, no? Walang makakapigil sa inyo, no? Luis! 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 Nasaan si Luis? Huwag po kayong Huwag mo akong harangan! Nasaan si Luis? Luis! Anong ginagawa mo dito? I've been calling and texting you. Bakit di mo ako sinasagot? Did you block me? Di ba sabi ko sa'yo, tigilan mo na? Buntis ako at ikaw ang ama.
do to make you feel better? Sabihin mo lang, gagawin ko. Noel, pwede bang akin na lang si Isabel? Hindi na ho ako magpapaloko sa inyo. Sasabihin ko na ho kay Noel yung totoo! Mang Jose? I don't think I can handle this anymore, anak. Hanggang kailan pong babayaran natin lahat ng mga kalokohan na ginawa ng papa mo? In this business, there are no permanent friends. Rest in peace.